Amen. Ayan. Palakpakan muna natin si Lord, brothers and sisters. Amen. Before we invite po namin kayo to stand and syempre, di ba, lagi natin ginagawa. Seek first the kingdom of God and He will crown our effort with success. Amen? Magbabasa po muna tayo ng gospel. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Muling tumawid si Jesus sa ibayo. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinaghalipunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita ni Jesus, siya'y nagpatirapa sa kanyang paanan at ang sabi, "Agaw buhay ko ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan at anukat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon ng dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami na magagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napapabuti, kahit kaunti bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Nahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihan lumabas sa kanya. Kaya't bumalik siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyo nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y maninilig sa takot na luwapit kay Jesus. Napatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipinatag mo ang iyong kalooban." Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang buhay?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka," at wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus nagulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nanagpoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi,
Bakit kayo nagkakagulos at nananangos? Hindi pa kayang bata, natutulog lamang. Ngunit ipinagtawanan siya ng mga tao, ipinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa tatlong alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Tinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin niya. Sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagkakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangka ang lahat, mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at inutos niyang bigyan ng pagkain ng bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Amen. Palakpakan natin si Lord sa kanyang message. Patuloy po natin gamay ng presensya ng Panginoon, brothers and sisters. Napakaganda ng binasa natin, Gospel. Lutuin ka talagang sa kabila ng hirap, no? Sa kabila ng nangyayari sa atin. Nandito pa rin ang Diyos na talagang nakasubambay at nakatingin sa atin. Talagang yung presence niya nandito, kasama natin siya. Hindi niya tayo pinababayaan sa kabila ng ating kasalanan, pagkakamali, na kung minsan ay nakakalimot din tayo sa Kanya. Kaya Panginoon, ito kami. Lumalapit kami sa iyo. We lift you up in Jesus' name. Over
you, oh God. You really do to us, oh God. We do believe, oh God, your presence here tonight. And our life is not our own, oh God. And we offer this to you. We offer you this song. Lord, patuloy mo po kaming gabayan. Patuloy mo pong ingatan ang community ng God's Vineyard sa pulang aming pamilya. Dahil naniniwala kami, Panginoon, that you are God, that you are good. In Jesus' name. nandiyan ka para gabayan kami, Lord God. Alam namin, Lord God, kung saan kami magpunta, kung saan kami naroroon, Lord God. Alam namin, nandiyan ka para gabayan kami, Lord God. Lord God, kumpiyansa kami, Lord God, sa araw-araw tayo. Alam namin na hindi mo kami pawabayaan, Lord God. Lord God, sa lahat na nagtatrabaho sa araw-araw, mga nag-aaral, kung ano yung ginagawa namin lagi, Lord God. Alam namin, Lord God, na
na hihirapan kami, pero alam namin, Lord God, na hindi nyo kami bibitawan. Dahil, Lord, alam namin, Lord God, na mahal mo kami. Amen. Yes, Lord God, we can face our giants, O Lord God, with confidence that you will never leave us, O Lord. Haharapin namin ang lahat, Lord, ng may buong puso at buong tatag, O Lord God, dahil alam namin na hindi mo kami iwanan, O Lord God. Lord, we put our trust in you, O Lord God. Dahil alam namin, O Lord, na sa lahat ng pinagdadaanan namin, sa kabila ng aming mga kasalanan, O Lord God, alam namin, O Lord, na hindi mo kami tatalikuran. Sa kabila, O Lord God, ng mga kahinaan namin, O Lord God, alam namin, O Lord, na lagi kang nandyan sa aming tabi, O Lord God. Lord, ang bawat hirap, O Lord God, na pinagdaraanan namin sa araw-araw, ikaw ang nagbibigay, Lord, ng pag-asa. Alam namin, O Lord, na ang lahat ng ito ay lilipas, ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng paghihirap, O Lord God. Alam namin na lilipas ang lahat ng iyo, O Lord. Katulad, O Lord God, ng muling pagkabuhay, O Lord God. Ibinigyan mo kami ng pag-asa, O Lord. Dahil alam namin, O Lord God, na ikaw ang aming pangulang. Ikaw ang aming salvation,
is your living hope. How great the heaven, the latest wings, how high a mountain I could not climb. In desperation, I turn to
unang araw, O Lord God. We praise you, Lord God. Let's all thank the Lord. We thank you, Lord God, for you have made these things, O Lord God, sa mga pag-aaral namin, sa understanding, O Lord God, sa wisdom, sa talino, O Lord God, sa mga talento, O Lord God, at lahat ng mga bagay na ito ay sa iyo lang, O Lord. At ibinabalik namin sa iyo, O Lord God. We thank you, O Lord God, for our brothers and sisters. We thank you, Lord God, for the community. We thank you, Lord God, for the transportation. We thank you, Lord God, for the food that we eat, the water that we drink, O Lord God. We thank you, Lord God, sa hangin, sa araw, sa buwan, O Lord God, sa umaga, sa gabi, O Lord. We thank you, O Lord God, sa mga damit na nasusuot namin, sa pera, O Lord God, na binibigay mo sa amin, sa financial blessings, O Lord God. We thank you, O Lord God, dahil alam namin na hindi kami nawawalan, O Lord God, sa pagkain na nakakain sa aming mga pagkainan, O Lord God. We thank you, Lord. We thank you, Lord God. We thank you, Lord God, for you are good, O Lord.
isang magandang bagay na nangyari sa aming buhay. Maging man ay isang pagsubok, karamdaman na aming pinagdadaanan ng Lord God. Pupurihin ka ng Lord God. We will praise you even in the storm, O Lord God. For we know that you are a good God. That you aim only the best for us, O Lord. We will continue to praise you and give you everything. Hanggang sa aming huling paghinga, Lord God. Ay wala kaming gagawin, Lord, kundi papurihan ka, bigyan kang pasalamat, Lord God, sa lahat ng kabutihan ginawa mo sa amin, Lord God. Alam namin, Lord God, na magagawa namin ito, Lord God, with your grace, with your power, with your will, Lord God. We claim, Lord God, that we will continue to praise you. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything
Amen. Let's clap for the Lord. Woo! Hallelujah. And let us all be seated. Ayan. Thank you, Lord, for the wonderful worship.